Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang kumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Tinagpian perlas ng silangan, lupang hirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagan, sumambat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang kumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day everybody! Welcome to Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Welcome to another Friday evening from the Philippines to your places all over the world. Kamusta po kayo? Mga Kasamba Pilipinas family and our supporters and mga lagi naming kasama dito sa programa nating Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Isa na namang Friday evening ang ating gagawin at excited tayo for tonight because we are always excited in the presence of the Lord. And of course, last week ay na-enjoy natin ang pag-release natin ng one of our new worship God-given songs. And tonight, another one is going to be released. So, abangan nyo po yan maya-maya lamang. But before anything else, and before we proceed with our program for tonight, sisigaw na kami. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Alright. And of course, bago natin basahin ang mga comments natin, patuloy kayo mag-comments lang dyan. But mag-hi muna sa atin si Dad Elmer tonight. Magandang gabi po sa ating lahat mga kasamba Pilipinas. Tayo po ay nananatiling nagko-contend
for the call and destiny of our beloved nation. At alam natin mga kasamba Pilipinas na ang panawagan na meron tayo ay patuloy na nagkakaroon ng kaganapan sapagkat ang mga bagay na ipinahayag ay nagmula sa ating Panginoong Diyos bilang pakikibahagi sa alignment sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga salita, na kung saan the whole earth will be filled by the knowledge of the glory of God. At lahat ng mga bahagi ng kanyang katawan ay nagtutulong-tulong at marami ang mga nagaganap, marami ang mga nangyayari. At of course, sa ating pag-aalay ng ating mga katawan ay patuloy na mayroong nangyayari because we offer our bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is our spiritual act of worship, our reasonable service, ika nga. And in true worship, mga kasamba Pilipinas, things are being divinely done. Amen and amen. And of course, sabi ko nga kayo na we're excited. And tonight, of course, nandito ulit ang magkapatid si Yuan at si Cody at mag-hi muna sa atin si Ate Yuan for our listeners and viewers tonight. And magandang gabi po sa ating viewers for this live and stay tuned po sa ating worship and fellowship. Ayan, stay tuned. And of course, medyo may mga barang ating mga ilong for this time kasi medyo nagkasakit tayo for some of us, medyo tinamaan ng lagnat at kung ano-ano pa. But we thank the Lord for His daily grace and for His healing touch upon all of us. Alright, may mga kasama na tayo si Eileen Manalo. Andyan, great day po, #Samba Pilipinas, si Ate Maylin Kim na nakabalik na sa South Korea. Great day po, Samba Pilipinas, si Mami Malu Magpantay, Samba Pilipinas na. Ayan, si Tay Eddie Hinovia, hello po sa inyo. Si Kuya Boyd Cruz, hello po. Si Nay Cecil Coliado, great day, Samba Pilipinas, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Si Angeli Año Nuevo, great day po mga kasamba Pilipinas. Si Deborah Dampitan, great day po, Samba Pilipinas. At sino pa ba mga nandyan? Si Tita Maris. Sino pa ba? Sandra Ayan pala. Ray. Sino po? Si Sandra Ray Domingo. Yan ang mga kasama natin so far ngayong gabing ito. Alright. And of course, today is already February what na? 20. February Yeah. 20 today. At patuloy nang nauubos ang days ng February. Of course, marami tayong mga naganap na mga events natin this month. Alright. But then we are excited for the coming months na paparating ngayong 2026 because we are believing that the Lord God has in stored a lot of great things for us this year, 2026. Sa mga excited, i-comment nyo dyan sa comment section below. Excited. Alright. Si J. Israel Yage, good evening po mga kasamba. Si Tita Maris, ayan, great day po Samba Pilipinas. Si Kuya Arnold Belina, great day po. #Samba Pilipinas. Alright. Alright. At of course, maraming nagaganap at sa araw na ito ay may nagaganap na healing and transformation na crusade yan sa lugar ng Cuneta Astrodome at of course ay nakikibahagi ang ating community ng Bagong Bayan at of course nagkaroon ng matagumpay na krusada din na ginanap doon sa lugar ng Bicol Region at talaga naman ang lahat ng mga bagay na ito na ginagampanan ng mga toka ng lahat ng mga bahagi ng katawan ng ating Panginoon ay patuloy na nagdaragdag ng atmosphere na meron tayo sa ating beloved nation, the Philippines. And of course, meron pa mga sipon at tinamaan ng mga ubo ay patuloy na pinapagaling ng Panginoon. At of course, dahil tayo ay nagdiwang ng birthday ni Arco Boy, no? Arco Elbich, at ito ay pool party. Kaya nagbabad sa swimming pool ang mga ang mga umattend at talaga namang ang pagpapala ng Diyos ay ating nakita at lumalaki ang ating si Arco Boy na isang young worshiper ng Panginoon na kung saan ay maraming natututunan at siya'y nakikiambag din at of course ang pagpapala at blessing ng Panginoon ay dumaloy ng
malaya ng kanyang ikatatlong kaarawan. Kitang-kita naman natin sa mga pictures kung gaano ka joyful at na-enjoy ng ating mga bata, maging mga hindi masyadong bata ay na-enjoy ang birthday party ni Arco. Traditional birthday party ang nangyari, may mga pabitin, may sorbetes at kung ano-ano pa. We thank the Lord for 3 years of His faithfulness and for His amazing movings upon the life of Arco Elvich. Ayan, no? Nakita niyo yung mga highlights niya na. At meron pang meron pang tawag doon yung bounce house na talagang tuwan-tuwa ang mga bata. Alright. And of course, sa May naman, si Siglo naman ang magbe-birthday. Yun naman ang kanyang first and dedication day na rin niya yun. So, ayan. Sino pa mga nag-birthday? Baka may nakalimutan tayong batiin ng mga nakaraang araw. Of course. Ayan ang aming Mami Dada. Of course, nag-birthday siya kahapon. Happy birthday kay Ate Dada. Kahapon ang kanyang birthday. Happy birthday. At saka, of course, nag-anniversary sila Pastor Ezekiel. Si Tatay Tsaka si Ladio, Pastor nag-birthday Rona. nga. Nag-anniversary. Blessed anniversary. Blessed anniversary po. Si Tatay Ladio, ang aming lolo, of course, Feb 18. Oo. Ayan. Ka-birthday niya si Michael Jordan. Happy birthday to the GOAT. Ayan, mga excited. Sama rin natin, anak. Sino Sila Tay Jim, Naibel, at ang buong family sa Kabanatuan. Ayan. Thank you so much po. Maraming salamat. Ayan, sa birthday ni Arco yun. Alright. At may mga nag-comment na sa atin, si Deborah Dampitan, si Tita Marie, si Ari, si Kuya Arnold, si Jezreel, si Sander Ray, si Samuel, pinili ng mga excited. Sila ay mga excited for tonight and for this whole year of 2026. Of course, ang We Are Ocampo, nabanggit po ni Papa, nasa Coneta Astrodome sila for a Miracle Crusade ba yun pa? Naginanap din ito sa Bicol. At ito ay matagumpay. Ang dami talaga. 60,000 yata yung nagpunta doon. Mga dumalo. Wow. No? So, Thank you, talaga, Lord. thank you, Lord God. Marami rin ang pinagaling ng Panginoon. Yan. At of course, mga tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Yes. Thank you, Mga Lord God. karagdagang of course, nagdiwa ang maraming mga anghel sapagkat mayroon na naman na pinanganak sa kaharian ng kaliwanagan, kaharian ng Diyos at naging bahagi ng binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya Yes. dumadami ang bodily forms anak na Yes. mga anak ng Diyos na alam natin na pagdadaluyan ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Thank you so much. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Si David Magpantay nandyan. Congratulations. At Congratulations. ito ay kinasal nito. Congratulations sa inyong mag-asawa. Ayan. And our first song for tonight is a song na hindi nakanta ni Juan last week. Kakantayin daw niya ngayon. Ang title po nito ay Sa Presensya Mo. It's part of katulad ng mga Agila album.
sa presensya mo, Panginoon, ay may kapayapaan. Sa presensya mo ay lubos ang kagalakan. Sa presensya mo ay walang pangangailangan. Ikaw lamang, Jesus, ang kasapatan. Napakagandang letra ng God-given song na ito na kung saan ay alam natin na ang pangako ng Panginoon ay nananatiling nagkakaroon ng kaganapan sapagkat ang kanyang pangako ay hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. I will be with you till the very end of the age. Kaya naman tayo ay may katiyakan na ang presensya ng Diyos ay kasama natin. At of course, we are always having in our mentality, in our consciousness, in our awareness, the presence of God, because we know that constant consciousness, continuous awareness, and established mentality is our lifestyle, that we are always aware of the presence of God, and in His presence, things are continuously happening. Amazing things, wonderful and powerful things are happening in the presence of God. Amen and amen. Malat-malat pa ako dun. Ayan, thank you po Lord. Sa presensya mo, sabi ni Pastor Tay Alan Esponilla, si Samuel Pinili, sa presensya mo mayroong kapayapaan. Amen. Thank you Lord. Great day po Samba Pilipinas, sabi ni Rafaela Dampitan. Si Jaisrael Yage, yes Lord. Si Kuya Arnold Belina naman, amen. Thank you po Lord sa iyong presensya. Sabi naman ni Pastora Nay Maria Esponilla, good day po Samba Pilipinas fam. At si Kezaya Domingo, great day po Dad Mom and Samba Pilipinas. Ayan, si Pastor Tay Alan din pala. Blessed day mga kasamba Pilipinas. Amen. Of course, kasama rin natin si Tito Raymond Dampitan at si Rafaela Dampitan. Yan yung mga bagong pasok Amen. dito sa ating comment section. Kaya nga nakita rin natin pala yung nugget, pinakita pala natin yung napakagandang nugget of revelation. True worshipers have constant consciousness, continuous awareness, and established mentality that it is Christ who is using their bodies. Dahil nga ang mga tunay na mananamba ay patuloy na nag-o-offer ng kanilang mga katawan bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan. And of course, ang mga bagay na ito ay ating sinasagwa, maging ang mga God-given song na inaawit ay bahagi ng ating nakaraang celebration, at ito ay patuloy nating isinishare sa ating of course sa ating Facebook, sa ating wall, at maging sa YouTube ito ay nilagay natin, yung live recording ng ating mga 10 napili natin na mga God-given songs na ating sinare ang mga istorya ng ating mga God-given songs. Ayan. Yan, of course. Ayan yung mga ilan sa mga highlights ng ating 60th birthday celebration ni Dad Elmer. Of course, sabi nga niya na i-release natin 10 of his God-given songs. 10 out of 200 actually yan. And those songs ay mga pinili na para ma-release natin sa event na yan. And ilan na po ba ang mga na-release natin, na i-upload? 5 na po. Of course, ang pinakauna yung Tibok ng Puso, and then sa presensya mo, kapag ikaw ang aking kasama, Samba Pilipinas, and pinaka-latest yung Awesome Presence. Kanina lang yan. Kanina lang yan. And of course, tontuwa ang aking mga anak kasi kanina tontuwa sila, lumabas yung mama nila sa screen, talagang paulit-ulit silang pinapanood yon sa kwarto. Ayan, ayan. Ayan, alright. Panoorin po ninyo yan. Nakapost naman yan sa Facebook and also sa ating YouTube channel. Sa YouTube channel ni Papa, nakapost po yan, yung mga awitin. Nakapost ba sa YouTube yan? Oh, yes. Andun, no? Ayan, so tignan nyo na lang po. Ayan, great day SP Pam, sabi ni Isaiah Joshua Magpantay. Sabi naman dito Raymond, blessed day, salamat po sa presensya mo na lagi naming nararanasan. Si Romel Fileo, great day Kasamba Pilipinas. Si Gary Dagohoy,
Ayan, Yes, Lord, nasa your Saudi. presence is enough in this world. Blessed day po, Samba Pilipinas. Saan si Gary? Nasa Saudi. Saudi Arabia. At kahit Ayan. nasaan man sandako ng mundo, ay ang presensya ng Diyos ay hindi siya iniiwan. Yan, si Reverend Nailita Anda. Great day po sa lahat, UNS family. Sabi ni Yan. Nanay, hello po sa inyo. Great day From po. Baguio City naman, si Ayan, Nanay. oo nga, Ayan. kasama natin sa celebration yan. Yes. At of course, maraming salamat muli. At siya ay naging kabahagi at ayan po na nire-release na po natin at inyo na po mapapanood at po pwede na magamit sa mga praise and worship ng mga churches ang mga God-given songs na ito na ating sinishare at ang ating dalangin at ang ating pinaniniwalaan. Ang mga letra nito, ang mga melody nito ay patuloy na magiging pagpapala, magiging of course bahagi ng articulation na mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating nation. Amen and amen. Ayan, no? And si Franz Justin Fuentes, ayan ang mga bago nating kasama ngayong Ayan, si gabing Reverend ito. Tai Jim Granada. Hello po sa inyo. Ayan. Hello Ayan, po. hello Ayan. po. And of course, ay gaya nga may 5 pa na tayo ay hinihintay na ma-upload. So abang-abang lang po tayo at malapit-lapit na rin ma-upload ang mga songs na yan. So abang-abang lang ang ating... By the way pa, yung yung kinanta last week, yung... Sa katawang ito, maluwalhati ayan, ka. sa katawang ito, maluwalhati ka, yung song na yon, na-record ko na yung -1 and hinihintay na lang na lagyan ng bass and drums and also yung voice. So, malapit na pong mai-release yun. Ayan. Ayan. So, abangan Thank po you, ninyo Lord. ang awitin na yun. Napakagandang God-given song na may kinalaman at naka-align sa banal na kasulatan sa Aklat ng Roma. Of course, chapter 12, verse 1 and 2. Ay nakita natin, align na align ang awiting ito patungkol sa paano ang tunay na pagsamba. And of course, habang hinihintay nila anak yung recorded na video niyan sa Spotify, sa YouTube, sa Apple Music, ay pwede nila itong mapanood pa rin sa ating channel o page ng Samba Pilipinas na kung sila ay pinagpala sa awiting ito at ito'y gusto nilang awitin, ay ito ay kanilang matututunan at meron namang lyrics ang ating mga pagla-live session kaya kahit papano tayo ay sa maliit na kakayanan natin, tayo ay nagko-contribute sa mga ikalalakas ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. Blessed naman ako kay Arco. Galing din kumanta. Na-duplicate na po kayo, sabi ni Nanay Lita. Sabi ni Tatay Jimmy, great day po Tay Elmer, Mark, Micah, and Samba Pilipinas team. Congratulations po. Thank you so much po sa inyo. Maraming salamat. Excited po, sabi ni Kezaya. Si Atilin Bendoy naman. Amen po. Thank you, Lord. Sabi ni Tito Raymond at ni Rafael Adampitan. Wow, Lord, sa katawang ikaw ay maluwalhati ka, sabi ni Samuel Pinili. Excited na po. Ayan, yung abangan mga po ninyo. family natin, anak sa Indang, na alam nila na sila isa sa mga unang ginamit ang God-given song na ito at patuloy na sila ay nalalapatan ng imprenta ng mga letra ng awitin. Kaya purihin ang Yes. Diyos. Ayan, sa mga available daw God-given song. si Yuan bukas para awitin ito. So, pwede na natin ma-record to tomorrow kung Alright. possible yan bukas. At ang first version yan, of course, yung original ballad siya. So, worship. Yan. Pero may naisip pa akong isang areglo na gusto kong ilagay dito. So, eventually siguro sa rendition ng awiting Amen. ito. Pero yung first muna ang rendition. I mean, not rendition, but the original arrangement of this song. So, abangan po ninyo yan. But tonight, of course, meron pang isa na i-release tayo. Anong title ito? Yung i-release ngayon? Lalim ng iyong pag-ibig. Malalim to. Malalim to. Yung last week, sa katawang ito, maluwalhati ka. And tonight, lalim ng iyong pag-ibig, yun naman ang ating i-release. Abangan po ninyo, Maya-maya lamang yan. But before that, ay awitin natin ang ating second song for tonight.
Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas pangalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas pangalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas pangalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Magpakailanman. Alright! Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kaya nga napakaganda ng mga letra ng awitin na ito, na kung saan ay nagsasabi ng pananatili natin. Kanina ay sa presensya mo, ngayon ay kapag ikaw ang aking kasama. Kaya nakita natin sa story ng God-given song na ito na ating nirelease, sinare natin sa ating mga kasamba Pilipinas at maging sa ating Facebook wall at maging sa YouTube ay ating sinare ang istorya nito na kung saan ito ay naging instrumento ng ating Panginoon upang mapasimula ng platform na meron tayo dito sa Samba Pilipinas. At tayo nagpapasalamat sa orchestration ng Diyos at habang ini-imagine namin ni Micah na papaano nangyari yon na kung saan ay in-special number ito sa isang anniversary ng BOJC sa South Korea ay sa dami-dami ng mga songs na Tagalog, ang mga Korean na young people kasama ang kanilang youth pastor ay ni-special number ang Tagalog song at ang hindi ko maisip na papaano sa oras na yon ayon yung kanilang inawit na ito ay kasama sa album ng Katulad ng Mga Agila at of course ay ito ay very amazing. It's really an orchestration of the Lord na kung saan ay saktong-sakto na nandoon ako at habang inaawit nila ito ay kasi ibang kanilang sinabing title ng song. Kaya naman habang inaawit nila ito ay hindi ko iniisip na ito yung song na isa sa mga God-given song sa akin na nakalagay sa Katulad ng Mga Agila album. Kaya habang nasasabayan ko to, naalala ko na ito ay kasama sa album at of course, the rest is history. Nakita natin ang video
na nilagay natin, sinare natin sa mga kasamba Pilipinas natin. At of course, nakitang-kita doon yung amazement na parang what a coincidence ang parang ang dating. Kasi nga ay sa dami-dami ng Tagalog praise song ay ito pa yung naawit. At from there ay na nagsimula, nagkaroon ng kapahayagan sa akin na muli ay mayroong green light na binigay si Lord sa akin para magpasimula ng body ministry na ito nga ay tinawag natin na Samba Pilipinas. Alright. Yes. Ayan, Actually, napag-usapan din namin ni Hazel yan eh. So, tinatanong niya kasi kung paano nalaman ng mga Korean young people yung awitin na yon. Sabi ko nga, katakataka yun. Kasi kung katulad ng mga agila yon, maunawaan pa natin na-memorize nila. Kasi nga, medyo known talaga sa body of Christ yung katulad ng mga agila. But then, pag ang Lord talaga kumilos, talagang yung mga things that seems to be impossible, yun ay posible sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi niya, ano yung mitya? Nagsilbing mitya. Hindi niya alam kung ano yung mitya. Pinasimulan yung mitya, parang ano yun parang pag-uumpisa. Parang gano'n yan, mitya yan sa liwanag. Diyan sinisindihan. Yun. Para magsimula ang liwanag at magpatuloy ang liwanag. So, yun. Ayan, mga kasama natin bago si Sir Donald Espiritu, si Pastor Donald. Ayan. Kuya, kamusta? Hello, Pastor. Blessed evening po tayo, sabi niya. Miss natin to mga kapatid natin ito, anak, sa lugar ng Tarlac. At of course, ay napaganda ng format na binigay sa atin ni Lord nung nakaraang celebration. We are thinking of course, praying also na magkaroon tayo ng himigsikan event diyan, Samba Pilipinas presents himigsikan, stories of our God-given song worship concert. Yes. So, nakakamiss yung mga kapatira natin sa Tarlac, ha? At congratulations, by the way, to Pastor Donald because kakaano lang, open lang na kanilang bagong church. Wow. Congratulations. Of course, congratulations din na siya ay naordinahan na rin, Yes. Kasama si Christian Sininong Chris? Olsame. Si Christian. No. Ayan. So, Sila mga congratulations. kamanggagawa natin dyan, anak. Mga katuwang natin sa pagtataguyod ng galaw ng Diyos. Dahil nga dito sa ating Samba Pilipinas online station, sa programang meron tayo dito, ang Mabuhay, ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Amen and amen. Ayan, ating kaligayahan, Diyos, ikaw lamang, sabi ni Isaiah Joshua Magpantay, ang umawit ng awitin na ito sa celebration ng birthday po ninyo. Ayan. At laging masaya pagkat ang Diyos at ang mga taong may buhay ng Diyos ay laging kasama, sabi ni Pastor Taya Alan Esponilla. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman, Lord, sabi naman ni na-ground pa. Sabi ni Tito Raymond Dampitan. Kaya nga tuloy-tuloy ang mga pagko-comment. Maraming salamat sa inyong mga comments sapagkat ito ay contribution dito sa ating munting programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas sapagkat naniniwala tayo dito that articulation and meditation of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. Amen and amen. Blessed and great day po to all Katipaneros. Amen. Thank you po, Lord, sabi ni Steph. Joy. Si Nicola Bayan naman, great day po, #Samba Pilipinas. Thank you, Lord. It's all because of your grace po, sabi ni Angeli Año Nuevo. Amen. Sabi ni Tito Raymond, thank you, Lord. Sabi naman ni Deborah Dampitan. Ayan ang mga comments natin. Salamat po, mabuhay ang galaw ng Diyos, sabi ni Kuya Pastor Donald. Oo nga, maraming salamat. Nakikisigaw sa atin. Si Pastor Donald at purihin ng Diyos regards kay Beverly at sa iyong anak at of course si Ate Kimberly po. Kimberly pala nga. Kimberly Espiritu salamat sa mga paalala na mga kasama natin sa studio at of course namimiss natin sila
at maging ang lahat ng mga kapatid natin diyan sa lugar ng Tarlac. Amen and amen. Sana makabalik tayo, no? O Oo sana nga. makasama natin sila sa isang event na Kaya nga. mag-enjoy natin ang presensya ng bawat isa. So, abang-abang lang tayo kasi marami tayong mga naka-lineups na mga events na gagawin natin for this year, 2026. Kaya nga anak, isa sa mga bahagi ng ika-10th year anniversary ng Samba Pilipinas kasi this year yan 2016 Ayun. tayo, 2026 ay ika-10th year natin. Ang isa sa mga bahagi ng celebration natin ay kung saan pinanganak ang Samba Pilipinas ay babalik tayo doon anak. At of Yun. course, pinag-uusapan na namin at sineset up natin na babalik tayo sa South Korea this coming November. After 10 years. Oo nga. Hindi naman after 10 years yung balik natin, pero after 10 years, nung pinanganak ang Samba Amen. Pilipinas. Amen. Maraming Kasi sa mga hindi salamat. nakakalam pa, no, ang Samba Pilipinas, it was birthed Yes. diyan sa lugar ng Seoul, South South Korea, Korea. sa The Bride of Jesus Christ Learning Academy. The Bride of Jesus Christ Church Family Ministries International. Yeah. So, abang-abang po tayo. Babalik kami sa Korea at Amen. this Thank time, you, Lord. marami-rami tayong kasama this time. Tama po? Oo nga, kasama natin ang buong team ng Samba Pilipinas, worship team. At of course, magkakaroon tayo ng event bukod sa anniversary ng Bride of Jesus Christ, ay magkakaroon tayo, magsaset up tayo ng himigsikan Yun, South sa lugar Korea. ng South Korea. At marami tayo anak sapagkat Yun, no? kasama na natin ang dalawang bulinggit na si Arco Boy at si Siglo Boy. Total nandiyan si Ate Maylin, no? Kasi kung November tayo mapupunta, medyo pa-winter na talaga yon. So, patabihan na lang po ng winter clothes yung dalawa. Thank you. Kaya nga si Reverend Nay Susan Tolentino ay nagpaalam na at excited na sama-sama tayo. Sabi niya kanina na talaga naman na tayo ay excited para dito at saktong-sakto na anibersaryo din ng BOJC ay ika-10th year anniversary din natin ng September 11 pero isasabay na natin ito at gagawin natin this year, this month of November. Yes, so basically pa ang ating celebration for this year's Samba Pilipinas anniversary ay sa South Korea. Kaya nga, So, pero anak, bahagi lang yun bahagi. sapagkat magkakaroon tayo dito ng camp na of course, na every year ay ginagawa natin. It's either September or October, pero last year ay ginawa nating August. August. No, yan. August 20. Bago-bago kasi tinatiming po natin sa no? Nga, yung mga bagyo Pero anyway, sa direksyon at sa pangunguna, sa leading ng Banal na Espiritu, ay atin itong sinasagawa. At of course, sapagkat tayo ay hindi huminto na makilahok sa nangyayaring galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Amen. Hindi Okay. maikakaila ang masaganang biyaya ng Diyos sa lahat ng nakikiisa sa galaw ng Diyos, sabi ni Yan. Tatay Jimmy Granada. And of course, si Amen. Tay Nestor, hello from LA. Mabuhay ang galaw ng Diyos. Sa kaya LA. Ayan hulaan natin sa LA yan. Sa Los LA Angeles yan. ako. Yes, praise God, sabi ni Ate Maylin Kim. Ito si Ate Maylin, excited. At we are excited, of course, kung marami-rami po tayo, kailangan natin makahanap ng Airbnb Oo na nga. sasakto po sa atin. Isang bahay siguro. Ano po? Pwede kung gusto niyo maranasan yung ang tawag doon, yung missionary pillow, pwede tayong pumunta sa Dongcheon at paparanas natin sa mga bagong punta ng South Kaya Korea. nakaka-excite anak. Yung mga inumpisahan ng Diyos doon ay makikita natin na ito ay patuloy na lumalago at nagpapasalamat tayo sa mga tagumpay ng mga kapatid natin na nagbukas ng pintuan sa atin mga churches na tayo ay hinost doon sa lugar ng South Korea at talaga naman kahit papano ay nakikigalak tayo sa kanilang tagumpay sapagkat naging bahagi ang Samba Pilipinas sa kanilang pagsisimula. Yes. So sa lahat siguro pa ng mga napuntahan natin sa South Korea, invite natin sila for the celebration of the 10 years Oo nga. of Samba Pilipinas. Kaya nga, Lalawigan na Aurora. Ayan, Yan ang LA. Pala, no? Ayan tama, Aurora.
Okay. Nasa Bay Area sila na. Ayun nga po. May Bay Area din dyan eh. Oo nga. Hello po sa inyo ha. Ayan. Yes, amen po. Thank you Lord. Sabi ni Ate Tess Agliam. Of course, Ate Tess kasama rin yan, no? Oh, Ayan, no? correct. Ayan. Of course, it's already 6:41 at susunod na natin ang bago nating i-release na song na ayun, no? Umuubo-ubo na yung kakanta nito. Nire-ready ang kanyang lalamunan. But before that, of course, pakikita nyo siya right after ng isa pang awitin from TU1 tonight. Alright. Ito ang Tibok ng Puso. Alright. Sa pagmulat ng mata, ikaw ang nakikita. Sa pag-ihip ng hangin, ikaw ang nadarama. Sa pagbukas ng aking bibig, ikaw ang sinasambit. Sa pagtaas ng aking kamay, sa'yo nagpupugay. Pagkat ikaw ang tibok ng puso kong ito, ikaw lang ang laman ng aking isipan. Walang ibang ihahayag kundi ikaw lamang. Mahal kita, aking ama, mahal kita. Sa pagmulat ng mata, ikaw ang nakikita. Sa pag-ihip ng hangin, ikaw ang nadarama. Sa pagbukas ng aking bibig, ikaw ang sinasambit. Sa pagtaas ng aking kamay, sa'yo nagpupugay. Pagkat ikaw ang tibok ng puso kong ito, ikaw lang ang laman ng aking isipan. Walang ibang ihahayag kundi ikaw lamang. Mahal kita, aking ama, mahal Pagkat ikaw ang tibok ng puso kong ito, ikaw lang ang laman ng aking isipan. Walang ibang ihahayag kundi ikaw lamang. Mahal kita, aking ama, mahal kita. Mahal kita, aking ama, mahal kita. Mahal kita, aking ama, mahal kita. Ikaw ang tibok ng aming puso at alam natin na sa lahat ng mga bagay na ating sinasagawa, ito ay higit pa sa mga events sapagkat ito ay pakikibaka. Pakikibaka laban sa gawa ng kadiliman, laban sa gawa ng kasalanan sapagkat tayo ay nilagyan ng Panginoon ng kanyang DNA
ang kanyang buhay na kung saan ang kabanalan ay patuloy na malayang lumalabas, ano? Sapagkat tayo ay iisa. We arise, ano? We arise into intimacy. No, our love for God will bring us into intimacy to the point of being one, wherein it is the life of Christ who will be manifested, who will be seen through us, because true worshipers are those who are manifesting the life of Christ. And through the leading of the Holy Spirit, we are all led into holiness. Mga minamahal, at talaga namang patuloy na nagagapi ang lahat ng gawa ng kasalanan. Kung paano ito ay pinagtagumpayan ng Panginoon, ano, sa krus ng Kalbaryo, na ito ay, of course, we are enforcing that victory the Lord God has done in Calvary, na kung saan ay tayo ay inalis, ano, sa kampo ng kadiliman, sa kaharian ng kadiliman. We are taken from the kingdom of darkness into the kingdom of light, and we showcase and we show forth the life of holiness. And day after day, we are being transformed until Christ, ano, be formed in us. Lahat ng bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagtutungo, ano, we are headed, we are being brought into being one, because the fullness of the destiny of the church can only be attained through a corporate dimension. Ayan. Amen and amen. Ayan, marami tayong mga nakukuha ngayong gabing ito. And of course, we would like to welcome Hagay Dampitan. Palakpakan naman natin. At si Hagay, of course, ay anak siya ng kumanta, umawit last week. Dumadaloy talaga ang dugong mga manunulat ng awit sa ating pamilya, sa kanilang pamilya. And of course, Hagay, mag-hello ka muna sa ating mga viewers for tonight. And hello po mga kasamba Pilipinas. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. So, nakita po yung sarili ko. Yun. Alright, Opo. alright, ano? At maligayang-maligaya si Hagay, sapagkat mahaba-habang panahon din ang kanyang pagbababa dito sa training na nangyayari sa kanya, sapagkat he is one of those who are being summoned by the Lord to be really, brought into the fullness of the destiny that the Lord God has stored up for him. At talaga nakita natin yung progreso ng kanyang lakad kay Kristo. Nakita natin yung kanyang mga panahon ng pananatili sa presensya ng ating Panginoon. At sa mga panahon na yon ay talaga naman dumadaloy ang mga inheritance na meron ang ating church family, na kung saan ay ang grasya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayanan na maibaba ang mga awitin na nagmula sa kanyang trono. Songs from the throne. Nga. Yes, ayan. So, of course, ang aawitin sa atin ni Hagay ngayon ay original composition niya. But before that, paraanin ko lang yung mga comments kasi hindi makalimutan na natin. Salamat po, Lord. Amen and amen po, sabi ni Pastor Tay Elnar. Magpantay, great day po, Dad, Ma'am, with Samba Pilipinas with Hagay. Glory to God, sabi ni Papa ni Hagay, Tito Raymond. Ho! Kala ko hoy. Woo! Hagay, sabi ni Rafaela. Hello, Kuya, sabi ni Deborah. Hello, yes po, Lord, mahal kita. Aking ama, mahal kita, sabi ni Sandra Ray. Go po, Kuya Hagay, sabi ni Ate Maylene. Go, Kuya Hagay, sabi ni Tita Maris. Ayan, alright. Ayan. So, this song pa, anong title nun, Hagay, nung aawitin mo sa amin tonight? Ano po, lalim ng yung pag-ibig po. Ayan pa. Siguro pa last week kasi tinanong ni Papa si Tito Raymond yung story behind, konti lang, kung paano dumating sa'yo ang awiting ito. Ayan ang camera, anak. Tingin ka sa camera natin. Yan, para yan makausap mo sila. Alright? Ayan po, yung yung binigay po sa akin ni Lord yun, kasi po nagdi-desire po kasi ako na love song para sa Lord po. And
ayun po, sa tuwing wino-worship po kasi namin, and napapakinggan ko po yung mga kanta ni Dad na Ikaw ay Ikaw, yung kay Tay Mark po, Ibig, and, hello po. Yung ano po, Ikaw Lamang, and yung kay Papa po na tayo pinag-isa, talagang grabe po, tago sa puso and sa kaluluwa talagang. And yun po, diniser ko po na, kasi nung recent po na binibigay sa akin ni Lord na composition is panay po praise song. Ayun po, tapos ni-reveal sa akin ni Lord na yung love song po pala na para sa kanya is sa kanya rin po manggagaling. Hindi po sa akin na yung kung paano po ako mag-express ng love. Hindi po. Kundi sa kanya rin po manggagaling and magmanifesto po sa buhay ko po. And yun po, doon po nabuo yung lalim ng yung pag-ibig. Sa kanya lang po. Alright. Yan. So narinig natin just a little story behind this song. At aawitin na sa atin ngayon ni Kuya Hagay ang kanyang original composition. Ang title po nito, Lalim ng Iyong Pag-ibig. Pakinggan po ninyo at ang lyrics po ay makikita ninyo dyan sa ating screen. Alright. Thank you po, Lord. Hangarin ng puso, maranasan ka, maramdaman ang iyong buong presensya, makita ka sa gitna ng aking pagsamba, mas makilala pa sa iyong mga salita. Hangarin ng puso, maranasan ka, maramdaman ang iyong buong presensya, makita ka sa gitna ng aking pagsamba, mas makilala pa sa iyong mga salita. Sa aking panalangin, ika'y nagdidikta, banal na Espiritu, sa iyo kami umaasa. Sa araw-araw, hinahanap kita, laging nangungusap sa iyong pagsinta. Hangarin ng puso, maranasan ka, maramdaman ang iyong buong presensya, makita ka sa gitna ng aking pagsamba, mas makilala pa sa iyong mga salita. Sa aking panalangin, ika'y nagdidikta, banal na Espiritu, sa iyo kami umaasa. Sa araw-araw, gabi-gabi, hinahanap kita, laging nangungusap sa iyong pagsinta. O Diyos Ama, kami sa'yo'y lumalapit, marinig mo lang ang tinig mong sinasabi, maging kasama ka kahit sa aking panaginip, matunghayan ang lalim ng iyong pag-ibig.
sama, kami sa'yo'y lumalapit. Marinig mo lang ang tinig mong sinasabi, maging kasama ka kahit sa aking panaginip. Matunghayan ang labi ng iyong pag-ibig. Matunghayan ang lalim ng iyong pag-ibig. At matunghayan ang lalim ng iyong pag-ibig. Wow! Praise God! Ang lalim, ano? Inugot pa sa balon ang mga letra ng awiting ito na may kasamang pahid, ano, ng kanyang banal na spirito. At kaya naman napakaganda at purihin ng Panginoon sa mga God-given songs, ano? Sa mga songs from the throne. At maraming salamat, Hagay. Anak, ano? Manatili ka at magpatuloy na ang mga letra ng awitin na binigay sa iyo ni Lord ay patuloy na maimprenta sa iyong lakad. At hindi ito mawala, kundi ito'y mabasa. At ang awiting ito ay, sabi nga ng ating God, ng isa sa mga nugget natin, ay God-given song is sharpened first in imprinting, then in recording. Ayan. Yes, amen and amen. Ayan, no? Di ba napakagandang awitin no, no? Title ulit, Lalim ng iyong pag-ibig. Talagang malalim ng pag-ibig na naramdaman natin sa bawat letra ng awitin na yon. So it's a very good worship, love song for the Lord. At marami tayong mga comments dito. Amen. Thank you, Lord. Sabi ni Franz Justin Fuentes. Thank you po, Lord, for God-given song. Sabi ni Steph Joy. Si Deborah, kay sarap awitin, hangarin ng puso'y maranasan ka. Yes, Lord. Si Eileen Manalo. Thank you po, Lord, sa presensya mong lagi. Sabi ni Pastor Tay Alan Esponilla, sa amin ay iyong pinaparanas. Si Pastor Anay Cecil Collado rin ay ganun din. Amen. Thank you. Glory to God. Thank you po, Lord. Sabi ni Kuya Boyet Cruz. Wow. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Joshua Deligero. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Tito Raymond Dampitan. Si Ate Maylene Kim. Salamat po, Lord. Si Rafaela Dampitan. Thank you po, Lord, sa lalim ng iyong pag-ibig. Thank you po, Lord. Sabi ni Sandra Ray. Amen po. Thank you po, Lord. Sabi ni Deborah. Kuya Arnold. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Another God-given song, sabi naman na Isaiah Joshua, magpantay. Hallelujah, thank you po, Lord. Humahabol si Ate Tess Aglia. May humabol pa. Thank you, Lord, sa lalim ng iyong pag-ibig. Amen, amen, sabi ni Aris Amen, Carranza. napakaganda, no? Nakaka-relate talaga yung mga kasamba Pilipinas natin. At buhay na buhay ang galaw ng Diyos at ang lalim ng mensahe, ano, at talagang hinugot sa kanyang espiritu, sa kanyang puso na nagmamahal, umiibig sa Panginoon. At alam natin na sa lugar ng lalawigan na Aurora ay LA. damang-dama ang lalim nito sapagkat tabing dagat ito eh. Ayan. Talagang alam natin na si Tay Nestor Silva kasama ang kanyang pamilya ay talagang nalulunod sa pag-ibig ng Diyos. Ayun. Alright, Hagay, a short encouragement for our viewers and listeners tonight. Ayun po, sa mga gusto pong compose sa awitin sa Panginoon po, lagi lang po natin yung hingiin sa Kanya and i-manifest po ang Lord na nasa sa ating buhay. Yan, yun naman po. Ayan, thank you so much. Ayan. And of course pa, lahat ng mga, actually, ng mga co-hubs natin, no? Sila ay yung talaga nakaka-create na binibigyan sila ni Lord ng mga Yeah. God-given songs. Yun nga, anak eh. Yes po. Pero yun ang gusto nating paalala palagi, ano, na kung saan ay God-given song is sharpened first in imprinting, then in recording. So, ayan, ano, at alam natin na
yung nugget, yung principle na yan ay ating nilalakad, anak, na kung saan ay sa bawat mga God-given song na binibigay sa atin ni Lord, ay ating talagang inaasahan ang grasya ng Diyos na ito ay maimprenta sa ating lakad. At of course, bago mo ito ginagawa na i-record ito, no, inaareglo at i-record, ay ito ay mapakawala na merong taglay na sharpness, ano, ng cutting edge, sapagkat ito ay may imprenta. Ito ay merong manifestasyon sa lakad ng buhay kay Kristo. Amen and amen. So, abangan po natin yung mga iba pa, no? Mga si Nga. Papa kasi magde-decide yan. Tignan natin Oo nga, kung sino napakarami pa yan ang eh. masasalang na render ng Siguro. kanilang God-given Oo, song. siguro ihilera na natin dyan si Ella. Ano, at of course, buhay na buhay rin yan umawit, at paawit natin sa kanya yung ilan sa mga awitin ng kanyang papa. Yan, Ano, abangan po natin. At of course, ay naabangan natin yung isang composition po ni Pastora Nay Cecil Collado. Ano? Ayun po ang isa sa ating mga inaabangan. Nga. So, one of these Fridays ay maririnig din Ayan, natin. Of sabi course, ni Joshua na ako. thank you, Lord, for another composer in the family. Truly, it is flowing in our spiritual blood. Ayan. Amen. Si Micah magpantay, meron din yan pa. Oo At of nga, course, kaya ang you nga. and us, si Cody at si Yuan, dapat may present din sila mga songs. No? Si Ina naman ay Oh, meron yan. No? aawitin niya sa atin yung mga version, Korean version. Ano, siya ang ating tagapag-record ng ating mga Korean version ng mga God-given songs natin. Yes. At of course, nagpapasalamat tayo, anak, sa lahat ng mga portion na meron ng ating tribo, ang ating local church, na kung saan ay ating sinasabi dito na ang cutting edge ng ating bayan ay tunay na pagsamba. At ang tunay na pagsamba ay ang manifestasyon ng buhay ni Kristo sa lahat ng aspeto nito. At maging ang tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera, ang SODSO ay tuloy-tuloy, ano, na isa sa arm ng ating Samba Pilipinas platform, ang SODSO, ano, na kung saan ang imprenta ng ang imprenta ng tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera. Ano, yung manifestasyon ng buhay ni Kristo sa pamamahala ng pera ay yung mga prinsipyo, ano, isa sa mga na sinasabi natin, yung main nugget na meron sila is that the prosperity, ano, the purity of prosperity is prosperity being used, continuously being used for God's glorious agenda and for the fulfillment of the perfect will of God. Ayan. And right after this live, of course, ang SODSO Educational Consultancy Services is going to have a free webinar, another webinar for you guys. Sa ano yata ang focus mamaya is USA. I don't know kung USA or Germany. Pero lahat po ng wow. nations yan. Please, if you have time tonight, visit SODSO's page dyan sa Facebook. At pwede po kayong umattend ng free webinar from SODSO. At patuloy nyo abangan, of course, pa ang pagbubukas ng South Korea for our Oo nga, friends, correct. pastor friends, mga Tama, manggagawa ng church na gustong magkaroon ng degree sa Bible School at makapagtrabaho at makapag-aral sa Korea. Makapag-mission na rin. Makapag-mission, of course, ay matutulungan po namin kayo through the platform of SODSO. yeah. So pwede nyo po kaming kontakin as early as now kasi pinaplansya na po ang mga details niyan. Amen. Para sa susunod na semester ay pwede na kayong makapunta sa South Korea, makapag-aral ng Bible School, Amen. makapag-mission at makapagtrabaho as Ayan, well. siguro madadalaw natin sila, anak, ano, this coming November ay madadalaw natin yung mga estudyante na makikita natin na magiging magpa-participate, ano, dito sa ginagalawan natin na platform ng Samba Pilipinas, at ang isa sa arm ng Samba Pilipinas yung ating SODSO
educational Consultancy services. And Yan. marami pa po tayong mga At of course, businesses. sa ating office, anak, ay merong Sodso Sodso Cafe. Meron pa Yeah. palang pizza doon ha. Pizza, cookies, kompleto na yon. Kompleto May na, yan. ano rin sila. May of course Ayan, coffee. Ayan, anak, Ayan, nakikita nyo naman. makita natin. And of course, you can also sa mga estudyante at mga gumagawa ng kanilang mga projects, ano rin po yan, working hub din ang Sodso. So all in one yan, pwede kayong pumunta dyan. You can visit that place in Dasmariñas, Cavite. Yan po ay matatagpuan nyo dyan, ang Sodso Consultancy Services and Sodso Cafe at the same time. Yan. Alright, marami pa tayong mga businesses na ipopost sa atin ni Ate Ina. Ayan ang ating mga ilan sa ating mga business arms ng Samba Pilipinas Ministries. At of course, ang GCash number na yan, pwede kayong magpadala dyan if you want to be part of the ministries of Samba Pilipinas. Maraming salamat po for joining us tonight. Any last words pa for tonight before we go? Ayan, kasama rin natin si Winona Gale Campo Demisilio, at ang kabataan na ito ay alam natin bahagi ito ng ating mga God-given songs na ating mga nai-record na. At alam natin na maapoy, ito ay bahagi ng mga next generation na nire-raise up at patuloy na binibuild ng Panginoon sa ating komunidad ng New Nation, na kung saan nakikita natin ang mga kabataan ay nag-a-arise na mga kakaibang mga kabataan na kung saan ay patuloy na lumalaban sa lahat ng works of the flesh at patuloy na may mga prinsipyo na tinatayuan at yung mga bagay, mga landmarks of the move na meron tayo sa ating komunidad ay patuloy na talagang nagkakaroon ng progresyon at patuloy na nagkakaroon ng manifestasyon. Kaya naman alam natin, ang mga next generation na meron tayo ay hindi na mga henerasyon na mahuhulog, kundi mga henerasyon na tatayo at patuloy na magmamanifesto ang buhay ni Kristo, sapagkat ito ay mga bahagi ng galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Ayan, anak. Amen and amen. Maraming salamat for joining us tonight. Hanggang sa muli, next Friday ulit magsama-sama tayo dito sa Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. And of course, before we go tonight, we are going to shout 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, everybody.